Mga mahal na kapatid, minsan pa ay pag-aaralan natin ang mga salita ng ating Panginoong Diyos. Alam natin na ngayon ay taong 2026 na. Ang mga tao ng daigdig ay nag-iisip na may pag-aalala kung ano ang naghihintay sa kanila sa taong ito at sa panahon pang darating. Iniisip nila ang daigdig ba ay patungo sa pagbuti, ang kalagayan, o lalong pagsama. Kung yan man ang iniisip ng mga taong nasa daigdig o taga-sanglibutan kung tawagin natin, ang mga lingkod naman ng Panginoong Diyos, ang nasa isipan natin ay ano kaya ang mangyayari sa iglesia o sa bayan ng Diyos sa mga huling araw? Ito kaya ay maibabalik pa sa dating kalagayan? Napakarami nang nangyari at patuloy pang nangyayari. Bubuti pa ba ang kalagayan ng bayan ng Panginoong Diyos? Sa kabilang dako, may mga lingkod naman ang Panginoong Diyos na baliwala na sa kanila kung ano man ang mangyari pa sa iglesia. Sabi nga nila, kung ito'y patungo sa pagkawasak, so be it. Kung ito'y bubuti pa, edi lalong mabuti. At yun namang iba, ang masakit, wala na ang kanilang paninampalataya o paniniwala na ang iglesia ay sa Diyos pa. Gayunpaman, tayong mga kabilang sa grupong ito, patuloy na nagsisikap, patuloy tayong dumadalangin sa Panginoong Diyos na matupad na ang ating pinakahangad at nakasalig naman sa kanyang mga pangako na ang iglesia ay hindi niya pababayaan, kaya umaasa tayo ang iglesia ay babalik pa sa dating maayos na kalagayan. Gayunpaman, mayroong ibang nagtatanong, ano nga ba mangyayari sa bayan ng Diyos? Ang totoo po, pagka pinag-aralan natin ang nasa Biblia, malalaman na natin kung ano ang mangyayari sa bayan ng Diyos, depende doon sa mga nangunguna at mga nangangasiwa. Kaya itong leksyong ating pag-aaralan ay nakasalig sa leksyong itinuro ng kapatid na Eranio G. Manalo noong siya'y nabubuhay pa, na itinuro niya sa lahat ng mga ministro ng iglesia. Unahin natin ang katanungan, ano ba ang nangyari sa unang bayan ng Diyos, ang Israel? Bakit ba ito naging masama? At bakit ito tumanggap ng sumpa mula sa Panginoong Diyos? Ang babasahin ko po ay nasa Jeremias 23:15, 21 hanggang 22. Kaya, ganito ang sinasabi ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat tungkol sa mga propeta. Halamang mapait ang ipakakain ko sa kanila at tubig na may lason naman ang kanilang iinumin. Sapagkat lumaganap na sa buong lupain ang kawalan ng pagkakilala sa Diyos dahil sa mga propeta sa Jerusalem. Sinabi ng Panginoon, hindi ko isinugo ang mga propetang yan. Lumakad sila nang hindi ko inuutusan. Nagpahayag sila sa aking pangalan, gayong wala naman akong sinabi sa kanila. Kung tunay nilang natutuhan ang aking mga salita, maipangangaral nila ang aking mensahe sa mga tao at sila'y magsisisi at tatalikod sa kanilang masasamang gawa. Kaya ang tanong po natin, bakit ba ang Israel ay sumama? Bakit ito nasumpa o isinumpa ng Panginoong Diyos? Dito sa ating binasa, ang sagot, lumaganap niya sa buong lupain ang kawalan ng pagkakilala sa Diyos dahil sa mga propeta. Sino ba yung propeta? Yang propeta,
yan ang tagapagsalita ng mensahe ng Panginoong Diyos. Yung gusto ng Diyos na ipaalam sa kanyang bayan, ipinadaraan niya sa kanyang mga propeta. Ang katumbas niyan, kumbaga sa iglesia, ay yan ang mga pinuno, yan ang mga ministro na kinakasangkapan para maituro ang mensahe ng Panginoong Diyos. Pero ano ang kapansin-pansin na nangyari tungkol sa bayang Israel? Lumaganap niya ang kawalan ng pagkakilala sa Panginoong Diyos. Ito kailangang maging maliwanag muna sa atin. Kasi baka isipin ng iba na yung Israel hindi na kilala ang Diyos. Hindi na nila alam na ang Diyos ay ang Ama. Hindi ganon. Alam pa rin nila. Bakit lumaganap niya ang kawalan ng pagkakilala sa Diyos? Paano ba dapat kilalanin ng Diyos? Pag binasa natin sa unang Juan, ang pagkilala sa Diyos ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Kung ganon, pagka lumaganap yung kawalan ng pagkakilala sa Diyos, nangangahulugan lamang na nawala ang pagsunod ng mga tao sa kautusan ng Panginoong Diyos. Naging masama ang bayan ng Panginoong Diyos. Ano ba ang isang naging pagkukulang at kasalanan ng mga propeta? Ang sabi ng Diyos, hindi ko naman sila inutusan, pero meron silang ginawa. Ginamit pa nila yung aking pangalan. Gayong wala naman akong sinasabi sa kanila. Sa makatwid, nagsasalita, nagtuturo nang hindi naman itinuro ng Panginoong Diyos. Yun ang napakasama. Yung mga aral o yung mga sinasabi, hindi na galing sa Panginoong Diyos. Ano pa ang sabi ng Panginoong Diyos? Kung natutuhan lang nila yung aking mga salita, sana naipangaral nila yung aking mensahe. At kung naipangaral nila yung aking mensahe, sana ang bayan ko ay tumalikod doon sa mga masasamang gawa. Sana sila ay natutong magsisi. Sa makatwid, napakasama ng ibinubunga sa bayan ng Panginoong Diyos kapag kayong mga leader, kapag kayong mga tagapagturo, tagapangaral, ay iba na ang naituturo o hindi natuturuan ng tama o kung ano yung ipinasasabi ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, kung masama na ang mga tagapangaral, tagapagturo sa bayan ng Diyos ay magturo ng hindi naman itinuro ng Diyos, napakasama rin na alam nilang may itinuro ang Diyos pero hindi nila itinuturo. O kaya naman kung itinuturo nila, nababago, nababaluktot na yung aral. Halimbawa, nagbibigay ng maling aplikasyon, nagbibigay ng maling pakahulugan, o kaya naman ay nagbibigay ng mga maling halimbawa. Ngayon, anong isang pangunahing dahilan, mga kapatid, kaya yung mga propeta o mga leader sa bayan ng Panginoong Diyos ay hindi naipahayag ang tunay na mensahe o aral ng Panginoong Diyos. Kaya naman ang bayan ng Diyos ay sumama. Dito rin sa 23 ng Jeremias, ang mga talata naman ay 1 hanggang 2. Paparusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinababayaang ang mga ito ay magkawatak-watak at mamatay. Itong sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga pinunong nangangalaga sa kanyang bayan. Pinapangalat ninyo at pinagtabuyan ang aking kawan. Hindi ninyo sila binantayan, kaya't kayo parurusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Anong dahilan? At yung mga propeta o mga leader sa bayan ng Diyos ay hindi naituro ang tunay na mensahe. Sabi ng Panginoon, kasi itong mga pinunong ito, walang malasakit sa kanilang nasasakupan. Walang malasakit. Alam po ninyo, mga kapatid, kaya ang Diyos naglalagay ng mga mangunguna sa bayan niya. Nung una, mga propeta, nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga apostol,
At sa panahon naman natin, nandiyan yung mga ministro, yan inilalagay. Bakit? Para merong magmamalasakit sa bayan ng Panginoong Diyos. At ang totoo, yan din po ang nababanggit ko sa mga kasamahan kong mga ministro na nangangasiwa nitong ating EGM. Na itinulot ng Diyos tayong malagay sa ganitong kalagayan para merong magmalasakit sa bayan ng Panginoong Diyos. Bakit po nawala ng malasakit yung mga iba Walang malasakit. Katunayan, hindi na nila pinapansin kung ano man yung klase ng ipinangangaral nila. Yun ba ay nakabubuti pa sa bayan ng Diyos o nakasasama na? Yun ba ay nagbubunga para lalong tumibay sa pananampalataya, maging matatag sa pananampalataya, lalong maglingkod sa Panginoong Diyos? O baka naman ang ibinubunga noon ay nangangalat ang bayan ng Panginoong Diyos? Ang sabi ng Diyos, yan ang kasamaan ng kanyang mga propeta noon. Pinapangalat nila ang bayan ng Panginoong Diyos. Pinabayaan nila na sila magkawatak-watak. At ang masakit pa, sila ang dahilan. Sila ang dahilan. Ito, maraming nagkaranas nito sa atin na tayo po nagmalasakit sa iglesia. Alam nila yan. Alam nila kaya tayo nagtatanong nung araw. Kaya tayo nag-uulat nung araw. Kaya natin sinasabi yung mga masasamang nangyayari sapagkat pinagmamalasakitan natin ang bayan ng Panginoong Diyos. Pero, ano ang ibinunga nun? Tayo pa ang ipinagtabuyan. Pinabayaan anyang magkawatak-watak at mangalat. Ngayon, ang ginawa naman natin, mga kapatid, sinikap natin na matipon, maalagaan yung mga nangalat. Pero kahit doon sa mga nagtipon, meron ding mga ministro na lalong pinangalat ang bayan ng Panginoong Diyos. Lalong iniligaw ang mga lingkod ng Panginoong Diyos. Papaano nila ginawa yon? Nagturo rin sila ng mga bagay na hindi naman itinuro ng Panginoong Diyos. Kaya nagresulta sa maling aral o sa maling doktrina. Marami ang nangaligaw. Yan ang nangyari. Kaya sa ano itinulad ang mga leader ng bayan ng Diyos na hindi naman o wala namang malasakit sa kanila? Pakinggan ninyo dito po sa Isaias, sa 56, ang talata po ay 10. Ang sabi niya, bulag ang mga pinuno na dapat magpaalala sa mga tao. Wala silang nalalaman. Para silang mga asong hindi marunong tumahol. Ang alam lang nila'y magyabang at mangarap. Ang iba ay laging matulog. Ang sabi ng Biblia, yung ganyang uri ng mga pinuno ay mga bulag. Bulag-an niya. Maaaring nakakakita ang mata, pero bulag. Ang lalong masama, yung nagbubulag-bulagan. Sabi nga sa English turn a blind eye. Nagbubulag-bulagan. Nakikita na nilang may nangyayaring masama, hindi pa nila pinupuna yun. Hindi nila pinapansin yun. Kahit na ang ituro sa kanila ay mga labag na sa kalooban ng Panginoong Diyos, ay tuloy-tuloy pa rin. Tanggap pa rin ang tanggap. Kaya itinulad pa nga sa mga asuan niya na hindi marunong tumahol. Ano ba ang aso? Alam natin. Marami siguro sa inyo ang may alagang aso. Bagamat marami, kaya nag-alaga ng aso para meron silang napaglilibangan. Pero alam natin ang aso, ang isang pangunahing pananagutan niyan, maging bantay. At ang aso, may pakinabang yan pagka tumatahol yan kung kailangang tumahol. Kailan ba dapat tumahol? Halimbawa, ang aso, may nakikita siyang panganib, may nakikita siyang bagay na hindi nararapat, pero nangyayari, tumatahol yan. Pero pagka hindi yan tumahol, ayun nga, parang piping aso yan. Ganon din anya yung mga pinuno. Ganon din yung mga ministro.
na hindi tumatahol. Kahit na nakikita na nilang masama ang nangyayari, hindi pa rin nagpapaalala o hindi man lang magpaalalahanan. Nananahimik na lamang at nagbubulag-bulagan na lamang. Yan ang napakasama. Ano po? Kaya, ano ang ibinunga nun? Sa bayan ng Diyos. Pakinggan ninyo kung ano ibinunga nung klase ng mga leader na nangunguna sa bayan ng Diyos. Balik tayo sa Jeremias, sa 6:13 hanggang 15. Ang kasakiman ay laganap sa lahat, dakila at hamak. Pati mga saserdote at propeta man ay mandaraya. Hindi nila pansin ang kahirapan ng aking bayan. Ang sabi nila, payapa ang lahat. Gayong wala namang kapayapaan. Nahihiya ba sila sa ginawa nilang kalikuan? Hindi na sila tinatablan ng hiya. Makapal na ang kanilang muka, kaya't sila'y babagsak tulad ng iba. Ito na ang kanilang wakas kapag sila'y aking pinarusahan. Akong Panginoon ang nagsabi nito. Anong masamang ibinunga sa bayan ng Diyos? Bunga ng mga kasamaan din at pagkukulang ng mga leader o ng mga nangunguna? Ang sabi, ang kasakiman ay laganap sa lahat. Pagka binasa niyo sa English, ang nakasulat, everyone great and small tries to make money dishonestly. Nawala na yung pagiging honest o pagiging tapat. Naging mga sakip. Pag-aralan natin sandali ito, mga kapatid. Alam niyo nung araw, paminsan-minsan meron kayong mababalitaan na isang kapatid nasangkot sa ganitong problema, sa ganitong kasakiman, o kaya naman nasangkot sa ganitong krimen. Bihirang-bihira yun. Sabi nga suntok sa buwan. Ano po? Pagka narinig niyo yung ganung bagay. Pero ngayon, iba na. Ano na ang maririnig natin? Mga kapatid na involved dun sa problema sa Pogo. Ano po? Na involved sa pagtatago dun sa mga taong fugitive. O kaya isang kapatid, pinatay yung isang kapatid. Tapos nagtatago yung isang kapatid, hindi naman itinitiwalag. Di ba? Na-involved doon sa sinasabing extrajudicial killing. Yan ang mga nababalitaan natin ngayon. Ano pa? Makikita natin na mayroong mga iba na ipinagtatanggol pa yung mga taong mga sakim na nagnakaw sa bayan. Kaya nag-iisip tuloy yung mga nakakarinig nun na siguro may tinatanggap din itong pera. Kasakiman. Halos nagiging karaniwan na. At ano pa ang sabi ng Biblia? Anong dahilan? Patian niya yung mga saserdote, mga propeta, mandaraya na. Teka muna, nandaraya? Para mang hindi ho ata. Pero pansinin niyo lang mga kapatid, sana matawagan sila ng pansin. Hindi natin layuning hiyain ang iglesia. Pero ang gusto natin maituwid kung ano man ang mali. Ano yung pandaraya na yun? Halimbawa, ito nabanggit ko na nung una. Yung rally noong Enero 13 ata yun, 2025. Anong sinabi nila sa mga kapatid? Magrarally tayo, pero ito po ay rally para sa kapayapaan. Peace rally. Kaya pag kami nagtanong sa inyo, isa lang ang isasagot ninyo. Yan ay para sa kapayapaan. Hindi political yan. Hindi tungkol sa politiko at hindi tungkol sa politika. Pagkatapos may nagsalitang politiko, may mga nagsalitang ministro, na ang layunin pala ay ipagsanggalang ang isang politiko at sirain naman ang iba pang politiko. So, hindi ba yan ay pandaraya? Kaya nagpunta yung mga kapatid sapagkat ang sinabi nga rally sa kapayapaan. Kaya may mga daladalang placards pa yan. Nasundan pa yan ng isang rally. Rally naman daw for transparency and accountability.
Pero anong nangyari? Nung magsalita yung ilang politiko at yung isa pang politiko na siniraan ng siniraan yung kanyang kapatid o sabihin ng ewan natin kung paninira yun o anuman. Pero alam natin yung kanyang ginawa. Ngayon, tama ba yun? Kahit yung mga nangunguna sa iglesia, alam nilang mali yun. Kaya hindi nila malaman, iwas pusoy sila eh. Ano sabi nila? Hindi namin alam na gagawin yun ng ating guest speaker eh. Hindi namin alam. Okay na sana. Pero sinundan ng salita na, pero mabuti naman ang layunin. Maganda naman ang layunin niya eh. O di ginastify pa. Eh yung mga kapatid nagpuntahan para ano? Pakipagkaisa, sa paniniwala, doon sa sinabi sa kanila na yun ay para sa kapayapaan, hindi politikal. Hindi ba yan ay isang uri ng pandaraya, mga kapatid? Kaya ang sabi ng Biblia, hindi na sila tinatablan ng hiya. Hindi na tinatablan ng hiya. Makapal na niya ang kanilang mukha. Bueno, hindi ko po salita yun. Ano po? Yun ang pahayag ng Panginoong Diyos. Hindi sila nahihiya sa ginagawa nilang kalikuan. At ano pa ang sinasabi nila? Sinasabi nila, payapa ang lahat. Pagka binasa natin sa English yun eh, all is well. All is well. Although all is not well. Sabi nga, okay lang, maayos. Maayos ang bayan ng Diyos. Walang problema. Pero maraming problema. Dumadami. Pero maraming nawawala. Mga kapatid, ayoko na lang na dagdagan pa. Sapagkat ang layunin lang natin dito, matawagan ng pansin yung mga mali. Dahil sa yan ang nangyari sa Israel eh. Yan ang nangyari sa Israel na baka mangyari sa bayan ng Diyos ngayon. Ano pa ang naging ugali ng mga leader ng bayan ng Diyos? Dito naman sa Mika, sa 3:11, ganito ang sabi. Ang kanyang mga pinuno ay nagpapasuhol muna bago humatol. Nagpapaupa ang mga pari, yung mga saserdote, para magturo. At ang mga propeta na may nanghuhula dahil sa salapi. Gayunman, umaasa sila sa Panginoon at sinasabi, nasa kalagitnaan natin ng Panginoon, kaya walang kasama ang darating sa atin. Eto pa, yun anyang mga pinuno nila ay napasusuhol, nagpapaupa bago sila magturo. Nagpapasuhol bago sila humatol. Eh, paano natin malilimutan? Kaya balik ng balik sa isipan natin yun eh. Yung nangyari nung halimbawa, nung una, sabi nga nila wala raw korupsyon. Eh, nagkaroon ng eleksyon. Ano nangyari? Maraming natiwalag. Nawala ng karapatan. Mga miyembro ng sanggunian. Mga tagapangasiwa ng mga distrito. At kung sino-sino pa. Bakit? Eh, tumanggap na suhol. Tumanggap na suhol. Sabi nga, ibinenta. Nangyari yan, mga kapatid. Nangyari yan. Hindi po ba? At yan ay lalong napatunayan pa nung sumunod na national election, hindi ako nagkakamali, 2022 na yon, ganun din na nangyari. Marami pa rin mga natiwalag. At ang sabi pa ng Biblia ay nanguhula sila dahil sa salapi. Ano ba yung nanguhula? Yun ang pananagutan ng propeta eh. Manghula siya, sabihin yung mangyayari, magturo siya, dahil sa yun ay pinasabi ng Panginoong Diyos. Pero itong mga propetang ito, itong mga leader na ito, gagawin yung kanilang trabaho
dahil sa salapi. Kaya kuminsan masakit pagka naririnig natin yung mga kapatid nagrereklamo na, "Paano ba yan kapatid? Lahat na puros tungkol na lang sa abuloy ang naririnig namin." Kamakailan lang, itong linggo lang na 'to, itong nakaraang ilang araw, may tumawag sa akin dalawang kapatid. Ewan ko lang kung nariyan sila. Anong sinasabi nila, yung lahat ho ng leksyon, kahit na hindi leksyon tungkol sa abuloy, sa bandang huli abuloy pa rin. Tsaka gagamit ika ng talata. Halimbawa, yung ikalawang Korinto 9:7 na ang sabi roon, magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ang emphasis na lang po nandoon sa magbigay ang bawat isa. Kapagka hindi na na-emphasize yung ayon sa pasya ng puso, ayon sa pasya ng puso. Kaya doon sa binasa natin kanina, hindi na niya alintana ang paghihirap at kahirapan ng bayan ng Panginoong Diyos. Alam nyo kasi, pagka yung kahirapan na sinasabi, maaaring literal na kahirapan sa pamumuhay o kaya naman paghihirap ng kalooban sa nakikita. Bakit kaya nagkaganoon yung mga leader ng bayan ng Diyos noong una? Bakit nagkaganon yung mga leader nung araw? Ito, sa Isaias 56, ang talata ay 11. Para silang asong gutom, walang kabusugan. Sila'y mga pastol na walang pangunawa. Ginagawa nila ang anumang magustuhan nila at walang iniisip kundi sariling kapakanan. Ang nangyari doon sa mga unang pinuno ng bayan ng Panginoong Diyos, paraan niyang naging asong gutom, walang kabusugan. Ang kanilang ginagawaan niya, anumang magustuhan nila. Ang iniisip lang nila, yung para sa kanilang sariling kapakanan. Naalala ko tuloy yung sinabi ng apostol na si Pablo doon sa Roma, sa 16:18, na ang sabi, itong mga taong ito, hindi naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo, kundi ang pinaglilingkuran nila ang kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng matatamis nilang salita, nadadaya nila ang mga tao, ang mga lingkod ng Diyos. Sa makatwid, ganun ang nagiging ugali nung iba. Yun nung araw. Sana hindi ngayon. Ano po? Ito'y pinag-aaralan natin yung nangyari sa bayan ng Diyos para wag nang maulit. Teka muna hindi ho ba't yung mga taong yan binigyan ng kapangyarihan ng Diyos ng authority, karapatan ng Panginoong Diyos? Ginagamit lang nila yung kanilang karapatan. Yung kapangyarihang ibinigay sa kanila ng Panginoong Diyos. Pero ano ang puna ng Diyos sa paggamit nila ng kanilang kapangyarihan? Dito naman sa Jeremias, sa 23:10 hanggang 11. Sapagkat napakaraming tao sa lupaing ito ang hindi tapat sa Panginoon. Ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan sa pagpapairal ng masama. Dahil sa kanyang sumpa, nagluksa ang buong lupain at natuyo ang mga pastulan. Wala nang takot sa akin ang mga propeta at ang mga saserdote. Gumagawa sila ng kasamaan maging sa loob ng aking templo, sabi ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoong Diyos doon sa binigyan ng kapangyarihan, ginagamit anya nila yung kapangyarihan nila sa pagpapairal ng masama. Palibasa, naturuan ng bayan ng Diyos na magpasakop dun sa mga nangunguna sa kanila, kaya sinasamantala nila yun. Kahit na masama yung kanilang ituturo, ayun, ginagamit nila yun. Sabi nga ng Biblia, wala na silang takot sa Panginoong Diyos, gumagawa na sila ng kasamaan. At ang mga propeta nung araw,
pati sa loob ng templo, ng kapilya, ng bahay ng Panginoong Diyos, gumagawa na ng kasamaan. Sa makatwid, yung kapangyarihan at karapatan na ibinigay sa kanila na misuse. Yun na nasa Biblia ang English eh. Misuse. They misuse their power. Anong epekto nun? Ano ang pangkalahatang epekto nun sa bayan ng Panginoong Diyos? Dituli sa Jeremias sa 12, ang talata po ay 10 hanggang 11. Sinira ng maraming pinuno ang aking ubasan, pati ang aking kabukiran ay kanilang sinagasaan. Ang aking magandang lupain, ngayon ay wala nang mapapakinabangan. Wala nang halaga ang buong lupain. Tigang na tigang sa aking harapan. Ang bayan ngayon ay isa ng ilang at walang nagmamalasakit na sinuman. Ano ang ibinunga noon sa bayan ng Panginoong Diyos? Ang sabi ng Panginoong Diyos, sinira ng masasamang pinuno yung aking ubasan. Alam nyo ang iglesia, kung tawagin sa Biblia yan ang ubasan, vineyard ng Panginoong Diyos. Kung tawagin ng iglesia, bukid ng Panginoon. Kung tawagin ng iglesia, lupain ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoong Diyos, sinira ng masasamang pinuno ang aking ubasan, ang aking kabukiran, ang aking magandang lupain. Sinagasaan nila. Ngayon, wala nang mapapakinabangan. Wala nang halaga ang buong lupain. Yun ang masama. Nawala ng halaga ang buong lupain o yung buong bayan ng Panginoong Diyos. Yan ang ayaw nating mangyari sa iglesia. At sana naman, yan din ang ayaw nilang mangyari. Alam ko po, may mga ministro pa rin. May mga leader pa rin na ayaw nila yung mangyari. Pero, ayaw man nilang mangyari kung sila naman ay magpapakabulag at magpapakapipi, mangyayari yan. Pero inuulit-ulit po natin, mga kapatid, depende na yan sa kalooban ng Panginoong Diyos. Ano pang kasamaan? Kaya ang Israel ay lalong napasama, nasira. Dito naman sa Osias, sa 13, ang talata ay 13 hanggang 14. Ang Israel ay binigyan ko ng pagkakataong magbagong buhay. Ngunit ito'y kanyang tinanggihan. Para siyang sanggol na ayaw lumabas sa sinapupunan. Siya'y anak na swail at mangmang. Hindi ko sila paliligtasin sa daigdig ng mga patay. Hindi ko sila paliligtasin sa kamatayan. Kamatayan, pahirapan mo sila. Libingan, parusahan mo sila. Wala na akong nalalabing awa sa kanila. Ito ang sentimiento ng Diyos sa bayang Israel. Ang Israel niya, binigyan ko ng pagkakataong magbagong buhay, pero paulit-ulit nilang tinanggihan. Kung ikukumpara natin ngayon, kaya siguro nagtatagal pa. Maraming taon na lumilipas. Sana maisip ng bayan ng Diyos ngayon na nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon na mabago pa ang bayan niya. Pero sana naman hindi nila tatanggihan gaya ng ginawa ng bayang Israel. Kaya sa ano itinulad ng bayang Israel? Paraan niyang sanggol na dapat nang lumabas pero ayaw lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina. Siya'y isang uri ng anak na swail at mangmang. Kaya anong pasya ng Diyos? Hindi ko na sila paliligtasin. Sasabihin ko sa kamatayan, parusahan mo sila. Huwag mo silang paligtasin. Pahirapan mo sila. Wala na akong awang nalalabi pa sa kanila. Galit ang Diyos sa bayan niya. Nagalit. Kaya tinan niyo nangyari sa Israel. Tinakwil na lubusan ng Panginoong Diyos. Ngayon maaaring sabihin naman ng iba, yan nga po ang dahilan. Yang mga binasa ninyong yan,
na nangyari sa bayang Israel. Yan po ang dahilan kaya ako hindi na rin naniniwala na ang iglesia maaayos pa, na malulutas pa ang mga problema sa iglesia, na ang iglesia ay i-restore pa sa dating maayos na kalagayan. Bakit hindi tayo dapat mahulog sa ganung paniniwala? Bagamat merong pangyayari sa unang bayan ng Diyos na nawalan na ng pag-asa at nawalan na ng lunas. Pakinggan ninyo kung ano ang pangako ng Diyos sa bayan niya sa mga huling araw. Sa Isaias 62:11 hanggang 12. Narito, ang Panginoon ay nagtanyag hanggang sa mga wakas ng lupa. Inyong sabihin sa anak na babae ng Siyon, narito, ang iyong kaligtasan ay dumarating. Narito, ang kanyang kagantihan ay nasa kanya at ang kanyang ganti ay nasa harap niya. At tatawagin nila sila ang banal na bayan, ang tinubos ng Panginoon, at ikaw ay tatawagin hinanap, bayang hindi pinabayaan. Bakit po sa kabila ng nangyari sa unang bayan ng Diyos na nawalan na ng lunas ang kanilang mga problema at itinakwil ng lubusan ng Diyos, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa? Bakit tayo dapat sumampalataya na ang iglesia ay maaayos pa rin? Sapagkat merong pangako ang Diyos. Ito'y hula at pangako ng Diyos para sa anak na babae ng Siyon sa mga wakas ng lupa. Alam natin pagka Siyon ang tinutukoy, iglesia sa hula. Ito'y anak na babae ng Siyon. At sa pag-aralan na natin, tumutukoy sa iglesia sa mga wakas ng lupa o sa mga huling araw. Anong sabi ng Diyos? Darating ang kaligtasan sa inyo. Ang kagantihan ibibigay sa inyo. Kanino? Doon sa banal na bayan. Doon sa tinubos ng Panginoon. Anong tawag sa bayang yan? Yan ay tatawaging hinanap. Bayang hindi pinabayaan. Walang sinasabing bayang pababayaan. Dito, ang sabi, bayang hindi pinabayaan. Kung isipin ninyong mabuti yung salitang hindi pinabayaan, past tense na eh. Pero ito, ipinahayag ng Diyos ilang daang taon pa bago ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Sa makatuwid, libu-libong taon na bago pa lumitaw ang iglesia. Gayunpaman may pahayag na ang Diyos, ito'y bayang hindi pinabayaan. Sa makatuwid yung iniisip ng iba na ang iglesia ay pinabayaan at hindi na sa Diyos, maling-mali yun. Kaya kung sila man ang nag-iisip ng ganon, kaya nga naligaw ang iba at nawalan ng tiwala, nawalan ng pag-asa, tayo nagsusumiksik sa katotohanan na ang iglesia hindi pababayaan ng Panginoong Diyos sapagkat pahayag niya yun, ito'y bayang hindi pinabayaan. At tandaan natin ang pangako ng Diyos ay totoo. Doon sa Apokalipsis 22:6, yun anya'y tapat at totoo. Yan ang sabi ng Panginoong Diyos. Kaya ang Diyos may pangako pa. Pag binasa natin sa Zacarias, sa 13:9, yung ikatlong bahagi ng iglesia, ng lupain, ang sabi, daraan sa apoy ng pagsubok, pero tatawag sila sa akin, sasagutin ko sila. Sasabihin ko, sila ang aking bayan. Sa makatuwid, sasagutan Diyos. Kung iba, iniisip hindi na sasagutan Diyos, wag. Bayaan mo sila. Pero tayo, sumampalatayang sasagot ang Panginoong Diyos. May pangako ang Panginoong Diyos. Pero ang gulo-gulo na po ng bayan ng Diyos. Napakasama na nang nangyayari. Parang imposible na po. Ano bang kasabay na pangako ng Panginoong Diyos? Pagka ang bayan niya ay nasisira ng dahil sa mga masasamang pinuno. Pakinggan ninyo Jeremias 23:1 hanggang 3. Paparusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinababayaang ang mga ito'y magkawatak-watak at mamatay.
Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga pinunong nangangalaga sa kanyang bayan. Pinapangalat ninyo at pinagtabuyan ng aking kawan. Hindi ninyo binantayan sila. Kaya't kayo parurusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Ako ang magtitipon sa mga nalabi sa aking mga tupa mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa at sila'y muling darami. Ang sabi ng Panginoong Diyos. Unang-una, parurusahan ng Diyos yung mga namumunong walang malasakit sa mga nasasakupan. Yung mga namumunong pinabayaan ang mga tupa na magkawatak-watak, mawala at mga matay. Yung hindi binantayan, sa halip ay pinangalat, pinagtabuyan ang mga tupa. Ganun ang ginawa eh. Pinagtabuyan. Sa halip na kabigin kung may malasakit. Sa halip na yakapin. Sa halip na paliwanagan. At sabihin kung anong gagawin para malutas ang problema, pinagtabuyan. Pero ang sabi ng Panginoong Diyos, akong gagawa ng paraan. Titipunin ko uli sila. Titipunin ko yung aking mga tupa. Kung saan man sila nangalat, kung ano man ang nangyari sa kanila. Naalala ko tuloy yung mga magulang na nagsasabing, naawa po ako sa aking mga anak. Dahil sa nangyari sa bayan ng Diyos sa mga huling araw, naligaw na sila. Nangawala na sila. Idalangin niyo sa Panginoong Diyos na itong pangakong ito matupad sa kanila. Na pagkatinipo na uli ng Diyos ang kanyang mga tupa, kasama tayong lahat. Kasama tayong lahat. At ibabalik ko sila doon sa tinubuang lupa. At muli darami sila. Nabawasan man, marami mang naligaw, maraming nawala, dadaming muli yan. Pagkaalis ng mga masasamang pinuno, anong gagawin ng Diyos? 23:4. Medyo may kahabaan po itong ating leksyon. Hihirang ako ng mga tagapangunang magmamalasakit at mangangalaga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at pag-alala at wala nang maliligaw kahit isa. Akong Panginoon ang may sabi nito. Napakasarap ng pangakong ito ng Diyos. Ang sabi ng Panginoong Diyos, pagka naialis na niya at naparusahan na niya yung masasamang pinuno, hihirangan niya ako ng mga tagapangunang magmamalasakit at mangangalaga sa bayan ko. Yung may malasakit, walang malasakit yung mga iba eh. Pero ito, magmamalasakit, mangangalaga. At pagka naggagano na niya, ang bayan ko, hindi na makararanas pa ng pagkatakot. Hindi na sila mag-aalala. Yun nga ang introduction natin eh. Ang inaalala natin. Hindi na tayo mag-aalala. At ang sabi ng Panginoong Diyos, ako ang may sabi niyan. Pero meron siyang hinahanap. Anong hinahanap niya sa atin? Pakinggan niyo ito. Sa awit 37, 7-8. Sa harap ng Panginoon ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kaiinggitan ng gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Huwag kang mapupuot, ni mababalisa. Yang pagkagalit, iwasan mo sana. Walang kabutihang makakamtan ka. Ang sabi ng Panginoon, pumanatag ka, matyaga kang maghintay. Maghintay ka, kapatid. Masama yung nagiging mainipin eh. Yung mainipin, yun ang nawawala. Yung mainipin, yun ang napupuot, yun ang nagagalit ng gusto. At pagka yung pagkapuot, yung pagkagalit, at pagka mainipin ay nagkahalo, eksplosibo yan. Kaya nangyari doon sa iba, nangaligaw eh. Ang sabi ng Biblia, wag kang mabalisa. At yung galit, wag kang magalit, iwasan mo. Iwasan mo. Dahil walang mabuting ibubunga yan. Kung sila'y galit sa iyo, so be it.
huwag tayong pumayag na mainip tayo, mga kapatid. Sa halip, ano ang makita sa atin? Babasahin ko ito. Ito ang katangian ng mga tunay na lingkod ng Diyos sa mga huling araw. Sa Apokalipsis 14:12 hanggang 13. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Narinig kong isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinabi ng Espiritu, upang sila'y mangagpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumunod sa kanila. At lumabas ang ibang anghel sa templo na sumisigaw ng malakas na tinig doon sa nakaupo sa alapaap, ihulog mo iyong paggapas at gumapas ka sapagkat dumating ang oras ng paggapas, sapagkat ang aanihin sa lupa ay hinog na. Ang sabi ng Biblia, narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad sa mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Sa makatid maging matyaga tayo sa pagsunod sa utos ng Diyos. Maging matyaga tayo sa pag-iingat ng ating pananampalataya, sapagkat ang tinanggap nating pananampalataya ay tunay na pananampalataya. Ang tinanggap nating mga aral at kautusan ay tunay na mga aral. Kaya dapat matyaga tayo. Ngayon, kung abutan tayo ng kamatayan, ano sabi ng Biblia? Mapalad. Mapalad ang mga patay na nangamamatay mula ngayon. Bakit? Nagpahinga lang sila sa kanilang manggagawa. At yung kanilang mga ginawa, susunod yun sa kanila. Yun ang magpapatunay na karapat-dapat sila sa kaligtasan. Mga kapatid, sana ganyan tayo. Kung hindi man kamatayan, yung panahon niya ng pag-ani, yung panahon ng paggapas. Ano yun? Yung araw ng paghukom. Ano man ang mauna, abutan tayo ng nagtitiyaga. Kaya pagka ang sarili mo, nararamdaman mo nanghihina na. Pagka nararamdaman mo na parang ayaw mo na, humiling ka ng tulong sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, tatawag sila sa akin, sasagutin ko sila. Sasagutin ko sila, sapagkat sila'y bayang hindi ko pinabayaan. Kaya anong inaalala mo? Inaalala mo ang iyong pamilya, yung mga anak mo. Hilingin mo sa Diyos yun. Diyos ko, sana po kabigin mo sila. Pagka tinupad mo na itong pangakong ito, huwag mong kaliligtaan ang sino man sa amin. Gusto naming maligtas. Gusto naming magkasama-sama. Hindi lang sa buhay na ito, kundi higit sa lahat sa bayang banal, sa ipinangako mo sa amin. Pero wala kaming magagawa sa aming sarili. Wala kaming kaya. Ikaw lang, Ama, ang nakakaalam kung ano ikabubuti namin. Kaya sa iyo namin pinauubaya ang lahat. Bahala ka na sa amin. Para sa ganun maligtas kami. Ikaw na rin ang bahala sa iglesia. Huwag mong tutulutang lubusang mawasak, kundi ang iglesia ay maibalik sa dating kalagayan. Yan ang ating ipakiusap sa Ama. Tayo po ay tumayo at manalangin. Ama, naming Diyos, dakila ka po, banal at makapangyarihan sa lahat. Napakamahabagin mo sa iyong mga lingkod. Itinulot mong magdaan kami sa matitinding pagsubok, gaya ng pagsubok na dinaranas ng iyong bayan sa mga huling araw. Pero habang dumadaan kami, nariyan ka naman sa aming tabi. Nagtuturo kung anong dapat naming gawin. Umaakay sa amin sa landas na patungo sa iyo. Ganun sana ang lagi mong gagawin sa iyong mga anak. Sapagkat kung meron kaming pinakahangad sa buhay na ito, pagdating ng araw, pagka isinugo mo na ang iyong anak na si Jesus, sama-sama kaming sasalubong sa Kanya.
Sama-sama kaming dadalhin niya sa bayang banal, na doon ikaw at si Jesus ay makakapiling na namin sa isang pamumuhay na walang hanggang kaligayahan. Ang totoo, Panginoong Diyos, pagka matindi na ang mga pagsubok, ang mga suliranin sa buhay, nasasabi namin sa aming sarili, sana maghukom na. Kaya lang, pagka dumating ang araw na yun, sana rin kaming lahat abutan nakahawak na mahigpit sa pananampalataya at banal na karapatang ipinagtiwala mo sa amin. Tulungan mo ang bawat sambahayan. Panginoong Diyos, maawa ka sa iyong mga anak. Kung merong pinakamahalaga sa amin ang kaligtasan, kaya kailanman huwag mong lilimutin ang sino man sa iyong mga lingkod. Nagmamakaawa kami sa iyo, Panginoong Jesus. Alalahanin mo ang iglesia, ipagmakaawa mo sa Diyos. Alam naman naming hindi kami makapag-uutos sa inyo at meron kayong itinakdang panahon, pero tao lang kami. Kung minsan naiinip, patawarin mo na lang po kami, Panginoon. Sa halip ang tingnan mo, ang matindi naming hangarin, ang pagmamahal namin sa iglesia, para ang iglesia ay maligtas at marami pa ang patuloy na makapaglingkod sa iyo. Ama, basbasan mo kami. Tulungan mo. Kung meron kaming kaligayahan, ikaw ay paglingkuran. Alam namin, Panginoon, marami pang pagsubok na darating. Alalayan mo lang kami, huwag mo kaming kailanman bibitawan. At pagka halos makabitiw na kami, kung maaari lang, yakapin mo kaming mahigpit. Para sa ganun, kami makapagpatuloy pa hanggang sa dako paroon ng aming buhay at pamumuhay. Alalahanin mo kami, Ama, araw-araw. Ikaw ang nakakaalam ng aming kalagayan sa mundong ito. Ang mga may sakit, ganap mong pagalingin. Ang mga may suliranin, ibigay mo ang lunas. At sana pagpalain mo po ang bawat sambahayan. Umaasa na kami, O Diyos. Pinakinggan mo na ang aming panalangin sa pangalan po ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen.